Mga ka-Republic, maagang dinatna ng malaking problema ang Barangay Ginebra sa pagsisimula ng Commissioner's Cup. Samantala, ginaroti na ng PBA Commissioner sina Glenn Cubuntin ng TNT at Rain or Shine Import Jalen Johnson dahil sa sapakang namagitan sa dalawa noong Biyernes. 2-game suspension at 70,000 pesos fine ang inihataw kay Cubuntin kaya hindi siya makapaglalaro mamaya sa sagupaan ng kanyang team at ng NLEX Road Warriors. Sa darating na Biyernes, hindi rin makapaglalaro ang import ng Rain or Shine kontra Meralco Bolts at bukod sa 1-game ban, pinagmulta rin si Jalen Johnson ng 50,000 pesos. Kahit 1-game suspension lang ang ipinataw kay Jalen Johnson, parang dihado pa rin ang Rain or Shine dahil import ang pansamantalang mawawala sa kanila. Samantalang ang Tok and Tex ay mayroon pa ring bol-bol. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, dahil sa 2-game suspension ay pinataw kay Glenn Cubuntin, hindi siya makapaglalaro mamaya sa laban ng TNT kontra sa wala pang talong NLEX. May pagkakataong bumawi si Bolbol sa kanyang pangalawang laro. Talo ang TNT sa debut game ng 7'3" Giant, ngunit malinaw na hindi sa kanya dapat ibunton ang sisi. We suck like hell, inis na komento ni Chot Reyes after ng laban kung saan nakaahon pa ang Rain or Shine mula sa 18-point deficit. Although walang swag o kisig sa galaw ni Bolbol, sobra pa sa pasado ang kanyang performance sa kanyang unang laro. 38 points, 16 boards, 5 blocks, and 3 assists. Ano pa ba ang hahanapin natin? 14 points agad sa first quarter pa lamang at mga supalpal na nag-ani ng palakpakan mula sa mga fans. Good as advertised, sabi ng mga analyst. Kinapos nga lang ang mga kakampi para bigyan ng panalo ang debut game ng kanilang 7'3" Giant import. May tuturing na isang upset victory ang panalo ng Rain or Shine kontra sa TNT 112-109. Pero sinabi rin ni Coach Yang Yao na kapaglatag raw sila ng blueprint na pwedeng sundan ng ibang team kung paano tatalunin ang Tok and Tex. Idinikta ng Elasto Painters ang fast transition heavy pace na pumapabor sa mas maliliit pero mabibilis niyang player. Bagamat sinabi rin ni CYG na almost unstoppable si Bolbol, may nakikita rin daw siyang butas sa laro ng former NBA Giant. Gumamit sila ng physical defense laban sa TNT import. Nagawang sirain ni Nabiu Belga at Kaylan Chongson ang rhythm ni Bolbol at dahil nga manipis ang katawan nito, madali itong itulak palabas ng shaded area upang makasalaksak naman ang kanilang mga slashers. Pero sa kabila ng blueprint theory na sinasabi ni Coach Yang Yao, marami mga basketball aficionados at mga PBA team officials na nagsasabing baseline o simula pa lang ang ipinakita ni Bolbol. Mas huhusay pa raw ito kapag nasanay na ito sa sistema ni Coach Chot Reyes. Sa kaugnay na balita, marami naman na nagsasabing dapat ay mas mabigat ang parusang ipinataw kay Glenn Cubuntin. Kitang-kita sa mga naglalabas ang video clip, si Cubuntin ang nagsimula ng gulo. Siya ang unang sumuntok kay Jalen Johnson. Sa social media post ng isang South Korean sports reporter, sinabi nitong quiet player si Jalen Johnson at isang sorpresa raw sa kanya na makita ito sa isang mala-UFC na eksena. Komento nito, dirty play daw ng isang Filipino player ang nagpalala ng gulo at sinabing kailangan na makonsider ito. Kamakailan ay naglaro si Johnson sa Korean Basketball League sa kupunan ng Goyang Sono bago ito nagdesisyong maging PBA import para sa Rain or Shine. Kilala raw si Johnson sa KBL bilang isang masayahing kakampi. Ganito rin ang sinabi ni Coach Yang Yao tungkol sa kanilang import. Good guy and a jolly person. Prinubok lang daw ito kaya napilitang gumanti. Humingi na si Johnson ng paumanhin sa mga PBA fans at sinabing hindi raw iyon ang karakter at imahe na gusto niyang gawin dito sa bansa. Samantala, masayang malungkot ang debut game ng Ginebra noong Biyernes. Tinalo nila ang Macau Black Knights. Sa larong ito, muling ipinamalas ni Justin Brownlee ang kanyang all-around performance.
Sa 110-93 victory, nagtala si JB ng 31 big points, 10 rebounds, 5 assists, 2 steals, and 2 blocks. Ngunit nabawasan ang pagsasaya ng buong kupunan dahil nalagasan na naman sila ng isang mahalagang player. Sa maagang parte ng second quarter, nadulas si Jason David sa may baseline habang nagtatry siyang lusutan ang kanyang defender. Sa mga video clip, kitang-kita ang pagbigay ng kanyang kaliwang tuhod. Isinakay siya sa stretcher palabas ng court and later naka-wheelchair siya nang lumabas sa Araneta Coliseum. Malaking dagok ito sa kupunan. Nasa injury list na si Scottie Thompson recovering from an elbow surgery. Iepekto sa lalim ng kanilang bench ang pagkawala ni Jason David. Sa paningin ni Coach Tim Cone, ikinukumpara niya ang playing style ni David sa style ni Jimmy Butler sa NBA. Wide body and ang ability nitong maglaro ng multiple positions. Nawalan daw sila ng defensive and energy player mula sa kanilang second unit. Sasailalim si David sa MRI kapag nawala na ang pamamaga ng kanyang tuhod at saka palang malalaman kung gaano kasibir ang tinamuniyang injury. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Borlagatan Donald mula sa Singapore. Maraming salamat sa laging panonood, idol. At sa iyo rin shoutout, Perla Kudisal. Congrats daw sa Gene Kings forever. Sa iyo rin shoutout, Merson Kabadi Vlog. Nasa San Pedro, Laguna na ito at nagbabakasyon pa rin. Shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, Enrico de Guzman na nagpapayaman pa rin sa Belgium. Sa iyo rin, shout out Gerald Castillo. Silent viewer lang daw siya pero madalas na nanonood. Salamat. At sa iyo rin, shout out Albert Istobo. Salamat po sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.